binato ko, dati ang sabi sa akin, tinanggap ko lahat. Nung ako supporter nila, yung mga dilawan, bayaran ni Marcos. Sinusuportaran ko murderer, lahat na. Kung mayroon 400 million na ganito, ganyan na pera, di ba? Ganon yung mga binabato sa amin. Sinalo ko lahat nun, pero ni piso, ni isang sentimo kahit sa event namin dito kay Bangag, wala akong hiningi sa mga putang inang mga Marcos na yan. Dahil gusto kong patunayan na ang tulong namin ay bayanihan galing dito. Ay, magandang araw muli. Ayan, kanina maaga tayo nag-vlog, ano? Maaga tayo sa Pilipinas. Ngayon ay another issue na naman ang pag-uusapan natin. At bago ang lahat, Happy Palm Sunday, di ba? Ngayon ay araw ng palaspas. Sana hampasin nyo ng palaspas. Hampasin nyo ng palaspas ang mga maleta administration. But seriously, sana ang pagninilay, papasok na tayo sa Semana Santa, ating isinasabuhay o inaalala ang paghihirap ni Jesucristo sa krus, 'di ba? Kung saan ay tinubos ang ating mga kasalanan at mga kasalanan ng mga bangag. So sana yung mga Christians na naniniwala diyan isabuhay ninyo. Right? Pero syempre, yung mga nagpapanggap na naniniwala sa Diyos, naniniwala sa mabuting Diyos, ito ay puro kasinungalingan na lang dahil ang kanilang pinaniniwalaan ay Diyos ng kademonyohan, ng pera, okay, na puro pagnanakaw. Pero today is a special day. Kailangan natin kasi simsimin, okay? Himayin, okay? Medyo malamig ang mga eksena natin today at tinatamaan ako ng lamig. Malamig na simoy ng hangin kung saan ako naroroon. Alright. Yes, si Conrad Salinas nangunguna, si Oni, si Carino, si Carinosa, si driver abroad. Saan ka nagda-drive palangga? Mamaya, ano kayo ng katanungan dyan, Charlene Yabs. Sabi ni Carinosa, okay, may tanong si Ma'am Carinosa, very interesting. Ma'am, may tanong ako, bakit hindi nagpunta si Kong Pulong sa event sa DDS Maisog? Okay, mamaya sasagutin natin yan. Pero pag-usapan muna natin ang, ano tawag dito, ang tungkol dito sa bagong website ni PRRD. Kung sino ba talaga ang target nito. Okay, later on, along the way, hindi natin alam kung anong mga pwedeng lumabas sa nga bells ko, kung anong topic. You can comment kung anong pag-uusapan natin. Website ni PRRD, sino ang target? Scammers Alert. Okay? Actually, napakaganda ng website, pero ako, alam ko, ang target talaga niyan ay yung mga nagmamahal sa kanya. Yung mga nagmamahal kay PRRD na if you want to subscribe, mag-send kayo ng message at hindi lang yon. Yung website na yan, mga kababayan, ay ginawa ng pamilyang Duterte para i-upload ang inyong mga letters. Christmas cards, birthday cards, get well soon cards, lahat ng klase ng cards na ipinadala ninyo sa Hague, by mail, or pagpunta nyo doon, yan po yung purpose niyan. Alam ko yan actually ahead of time na may mga ganyan talagang plano in the past na hindi nyo na kailangan pang magbayad o magpa-scam. O, tingnan natin tong website ni PRRD. Nakapag-subscribe na ba kayo? Ayan. So, kung titignan nyo, madali lang tandaan, RodrigoRoaDuterte.com. Loved by the Filipino people. A message from the family. Okay, tignan natin, nakikita nyo ba yan? Ayun, so kailangan itong maunawaan. Sabi dito, this website is a place to honor the many letters and messages you have sent our father since March 2025. Thank you for letting him know that your love and support remains as strong as ever. That you continue to cheer him on just as he always cheered for the Filipino people, is a gift beyond words. With deep gratitude, the Duterte family. Okay. So kung titignan niyo dito, tignan natin kung may news. Okay. Nag-subscribe ako kasi gusto kong malaman kung may mga balita. So ayan. Gusto nyo dyan mag-subscribe.
last name, email, ayan, hindi tinatanong yung ID nyo, o business cards nyo, or your credit cards nyo, or passport nyo, right? Katulad ng mga Thai scam, mangi-scam na naman kami. So, nakikita nyo dyan mga kababayan, para ma-update ka ako, naka-receive na ako ng update eh. Pero ang pinaka, nito, layunin nito, tingnan natin sa, ayan, from the Filipino people, messages of love, support, and hope. Nakita nyo ba yan mga palangginging? So dito nyo makikita, no? Sumakay na naman ang mga alpot, sabi ni Charlene. Bakit sila sumakay? Comment mo nga dyan mga palangga. O, palangga. So ayan, nakikita nyo. Ayan. Basahin natin dito, ha. So I think ito yon, March 28. I think I was there, no? Ito yung, yung event. Okay? Ang sabi dito, Dear Mr. President, ay, wala pala ako dyan. Sabi dito, before, we are not interested in politics in the Philippines, as we thought there would be no good change for the country. Our perspective changed when you became president. You became a hope and hero to many. Stay strong. Many love you. Many love you and praying for you. Ayan, pinadala sa through mail yan. Ayan, ito mo. We will bring him home. Ayan. Hindi natin babasahin isa-isa to, ha. Papakita ko lang sa inyo. Ang ganda ng handwriting nito, ha. Basahin nga natin ito. Dear Tatay Digong, this is my second letter to you. I'm not sure if you received the first, but it feels good to write you. Medyo makuhaan og akong kahiubos sa nahitabo. I told you I will visit you there on your birthday, and yes, I did. Maayo na lang nakita ko mga kauban na mga Bisaya para bahin mi sa gasolina. Ang cute, di ba? I traveled 10 hours from France. Akong bana nga French, maoy nagbantay sa amo ang duha ka anak. Wow, very personal, nakakatuwa. Very genuine letter. Wala ko'y baon, pero akon nga kauban na, wala daw siyang baon. Siguro na pagkain, o wala jud ko nagutuman. Hehehe. So, ang cute, ha? Layo, kaayo ang among, lami kaayo ang among baon nga inon-on, pinaksiw, no? Pinaksiw yan, inon-on, humba, okay, rice, puto, og naay naghatag namo og saging, plus ginamos. Di ba yung mga ganitong letter? Grabe, sobrang nakaka-touch. Sabi niya, isa jud ni sa ako ang classmate didto sa gawa sa Duterte Center, naapod ko'y na-meet na mga retired, gikan pa daw sila sa Cagayan de Oro. Haskang libuha, mga libo, bibuha pala. Haskang wala na nagdahom nga na ako'y ma-meet nga Cagayanon, parehas na. Padayon kami gaampo para sa imong kagawasan og sa nasod. Salamat kaayo. Pasensya na kayo kasi hindi ako fluent mag-Cebuano or Davaoeno kasi hindi naman Ilongga ako, di ba? Alam niyo yan. So hindi ko masyado mabasa ng bonggang-bongga. Ito, ano naman to? Ito, from Dubai, January 3, January 3? 2025? I think 2026 to, baka nagkamali lang siya. Or it's either 03 or March 1. No, hindi rin kasi March 11 nila kinuha si PRRD. So yung date maybe 2026, maring nagkamali. Good day, I am OFW dito sa Dubai. I know. Anyway, hindi ko na babasahin isa-isa. Binasa ko lang yung isa kasi sobrang cute ng message niya. Nagkwento talaga siya. Alam mo yon, nagkikwento siya, mabivisualize mo kung ano nangyari, sumakay siya, nakisabay, di ba? Nagbus, kumain ng paksiw, yung mga ganun ba? So, yun yung mga hindi mababayaran. Ayan yung address sa Netherlands. So, kita niyo ba yan? Ayan. So, wait a minute. Nawala. Okay. Paano ko ibabalik doon? Ayan, ito. Litan natin. Okay. Dali. Ayan, litan natin mga girls. Anyway, what's going on? Okay, what's going on? Teka lang Okay, anyway, basta yun lang. Pinapakita lang natin sa inyo yan. Teka. Okay, ito. Ayun, lumiit naman pala. Yan, so yung mga kababayan, so yan yung, yung purpose niyan ng mga, ng website na yan. Pero ang pinaka-target talaga dyan,
yes kayo na mga nagmamahal. Kaya keep sending letters or electronic. Kasi once na nag-subscribe ka dyan, pwede ka na sumulat. Nakita nyo ba to? Ito. Di ba nakita nyo to? Home. Okay? Pag nag-subscribe kayo, ayan nakita nyo, last name, email, leave a message. So dito pa lang, ayan, magsusulat ka dyan ng bonggang-bongga. Ako nagbati lang ako ng simpleng happy birthday, then submit. Diba? So dito, wala pang news about, ayon. Dito sa about, pinapakita yung early life education ni PRRD, career, legal career, political career. Yan ang quotes niya, yung famous quote niya, let no one doubt my love and loyalty to the Filipino nation. During the presidency, ayan, okay? I am proud of my legacy and of my service to my countrymen around the world. So, yan. So, dito sa home, okay, ito yung pinaka-importante. Ito ang target kasi nito, double purpose to na ginawa na I believe nito ng mga pamilyang Duterte. Nababasa nyo ba yan? Pinag-usapan na natin to kahapon. Basahin ko ulit. Ang sabi dito, disclaimer, this website is privately owned and operated. Meaning, hindi ito website ng gobyerno o hindi ito official website na konektado sa government. Official website ito ng pamilya o privately owned. Kasi simultaneous yung pag-ano nila yung kanilang pag-share niyan. Sabay-sabay, alas 5 ng hapon, kahapon. Kaya yung post ko kahapon, actually sa inyo, nasabi ko doon na mukhang may masasampal na naman ng mga alpot at scammers mamaya. Ito yung minimin ko. Okay? Dahil nakalagay dito sa disclaimer, this website is privately owned and operated. We do not solicit or accept donations. Diba? Ito ay pag-target sa mga scammers, mga alpot, mga bigaon, mga patotot, lahat ng klaseng mga ihodi punggol, sabi nga. Okay? We do not solicit or accept donations, financial or otherwise. Nor do we sell or endorses merchandise or any kind. Okay? Of any kind. Meaning, binubuksan ng pamilyang Duterte ang inyong mga brain cells, ang inyong mga puso para hindi po kayo maligaw ng landas. Okay? We do not, siguro naman, simple English na, kaintindi tayo pareho. We do not solicit, hindi kami nagsusolicit or tumatanggap ng donasyon. Financial or otherwise, like mga gifts, di ba? Sinabi ko yan sa inyo, di ba, na meron ako mga kaibigan, even yung kasama ko sa Hig, na gustong magbigay ng perfume kay VP Sara kasi sabi ni VP Sara, ang bango-bango naman ma'am nung perfume, ganyan. Tapos, during first time na yun pumunta, ngayon sabi namin, ay, hindi tayo pwede magbigay palangga kasi hindi tumatanggap. Baka sabihin, nagkikiss ass tayo o may epal tayo. Well, my group, hindi kami gumagawa ng ganyang mga eksena. So, we refrain giving Inday Sara's gift or kung anumang mga whatever. So, ngayon dito, ito nga ay target ito sa mga alpot. Sabi dito, nor do we sell or endorse merchandise of any kind. So, kung may nakikita kayong libro, mga damit, mga bags, or anything na may mga Duterte na pangalan, walang kinalaman, like Duterte Chucho, whatever, Duterte Sara, meaning walang, walang approval sa mga Duterte at hindi nila yan, hindi yan sa kanila. Hindi sila ang makikinabang yan. Kahit masabihin, salamat PRRD book, dapat pinromote na nila dito, di ba, na please, support the PRRD group, PRRD, PRRD group, PRRD, salamat, alpot, parang ganon. So, dapat nilagay nila dito sa website ni PRRD kasi ang problema, naluloko kayo. Akala nyo kasi, porket may pangalan na Rodrigo Duterte o PRRD, ay mapupunta ang proceeds sa pamilya ni PRRD. Kasi marami talaga gustong magbigay ng support kay Inday Sara. Nakita ko yan, nagbibigay ng mga chocolates, ako may yung, di ba, yung kinuha ko kay Alpot, kinuwento ko sa inyo, nung in-interview ko si Miss Hanelet, basta yung isa dun sa mga staff ni Inday, pinakuha sa akin actually, yung mga letters ninyo.
Tapos may nakita akong ano doon parang yung t-shirt, na t-shirt, jacket, yun na panglamig. So I think dinonate yun. Mga chocolates, dinonate yun sa Our Lady, sa sa World of, Home, ano ba yun, Hope Chuchu, nakalimutan ko na. 'Di ba? So sa Our Lady of Hope Foundation, o House of Hope pala, House of Hope Foundation, ganyan. So ngayon, dito yan, alam niyo, sabi ko nga, ito'y suporta ni Inday Sara sa inyo na hindi po kayo maluloko. Ang sabi pa dito sa website, pakibasa, no representatives, partners, groups, or volunteers are authorized to act on our behalf for this purposes. Ano yung ibig sabihin for this purposes? Yung pangingikil. Walang sino man na supporter ka man, group ka man, whatever, na umakto na, uy, kawawa naman si Tatay Digong, alpot-alpot, magpirma na kayo, din kapalit ng pera, para ito sa mga alpotera sa Higman o dyan sa Pilipinas. Malinaw, ito yung sinasabi ko sa inyo na sampal sa kanila. Okay lang sila manghingi sa inyo as long as gamitin nila yung sarili nilang pangalan. 'Di ba? Magbenta sila ng mga bagay-bagay, walang masama kasi later on, 'di ba? Ako nag-live selling ako, hindi na nga lang natuloy-tuloy dahil busy ako. 'Di ba? Pero hindi ko binenta si Pangulong Duterte. 'Di ba? Binenta natin mga bags, 'di ba? Na-miss ba 'yon or sabi ko nga, bibenta ko yung mga used clothing ko or mga bags na bonggang-bongga na pwede nating, ibenta ko sa inyo. I have Tory Burch from Beverly, from Rodeo Drive, na siguro mga wala pang 5 times ko nagamit. I will sell that to you. Green. Super green. Okay? Pero tsaka na yun. Yung pwede mong gawin yun. Kasi free market naman to eh. Hindi ka naman nanloko eh. O nagbenta ako ng mug. O, tulad ditong mug. I am a lot cooler on the internet. O, kunyari, yan yung mug na yan. Wala namang pangalan na Duterte dito. Ito yung ibig sabihin nun. Prada, merch ko to eh. 'Di ba? Gusto mong kumita, wala problema yan. Huwag mo lang gamitin, according to this disclaimer, na wala silang inaatasan na representante, partners, groups, or volunteers na umakto sa pagbibenta o pangingikil. Kaya yung pinakahuli, sabi dito, misrepresentation of this website or its authorized activities may result in legal action. Mga kababayan, yes, sabi ni Marivic, mga alpotera kasi grabe, lalo na yan, ginagamit lang ang pangalan ng mga Duterte. Sabi ni Marivic, yes, buti nga. Buti nga. Buti nga. Kasi nga, sabi ko sa inyo, hindi naman kasi, okay, tignan natin. Nadali, wait. Mamaya, join yung Team Alindog, ha? Team Alindog, tatapusin ko lang to, I will let you join sa akin. Kasi namimiss ko din kayo. So, ngayon, namimiss ko yung mga hanash natin. Message ko lang yung Team Alindog. Okay. Okay. Now, mga kababayan, eto yun. Ngayon, sa tingin ninyo, para ba to sa mga alpot? Yeah? Sabi ni PGMA last, yes, I was glad to see the disclaimer. Tignan nyo yung disclaimer. Para to sa inyo, hindi naman kasi pwedeng magsabi si Sara na pag nagsumbong sa kanya o pamilya, si ganito, si Kipay, si Hypocrisy, si Alpot, si ganito, nangingikil. Hindi naman yan sila pwede, oy, ikaw, alpot ka, ganyan. So, ang ginawa nila, kung matalino talaga kayo, yung mga alpot, kunyari, nag-share. Pero ito'y sampal sa kanila, simultaneous to 5 p.m. Magkakapatid, sabay-sabay. Ito yung sampal nila sa mga scammers. Kasi talaga ginagamit, di ba? Di ba akala ninyo, nung nasaiga ko, akala nila yung libro na binibenta kay PRRD, pero hindi naman kay PRRD. Ngayon, yung recently, yung nanulisit sila ng mga pabili ng bulaklak na para daw kay PRRD. Oo, na doon may nakita tayong bulaklak. Pero sabi nga ng Team Alindog, meron ba silang auditing para maipakita sa mga mamamayang Pilipino kung nakatanggap ng mga na sa mga nagbigay na kung 1 million ang nasolicit nila, 1 million euros, magkano yung pinakita nila? Kasi yan ang ginagawa ng mga scammer o yung mga mambubudol ng mga politiko, magbibigay ng kunyari ng bigas, 'di ba, ng 5 kilos tuwing election, pero yung nakaw nila bilyon. So ang portrayal nila, kunyari nagbigay sila ng tulong
5 kilong bigas, 2 latang sardinas, pero ang nanakawin nila, pagdating na nakaupo na sila, multimillion or trillion katulad ni Bangag. Tignan mo si Bangag. During pandemic, kung naalala ninyo, naalala ko tuwang-tuwa ako nun kay Bangag. Nagbigay ng, I think, 2 million ba sa ganitong probinsya. Pumunta sa ganito, nagbigay ng mga balde, nagbigay ng ganito ganyan, nagbigay, pag may bagyo, nagpasikat siya. So akala natin, nung time na yon, talagang coming from here, yung tulong. Yung pala, ang nanakawin ng putang inang adik, trillion na pera ninyo. So ito yon, ayan, tanggalin na natin, okay? Alindog ko na para buo ang alindog ni Palangga. So, mga kababayan, invite muna natin sila Palangga. Okay, tingnan natin to. Mga palangginging, ito yung, okay, andali lang isi-share ko lang sa mga, sa mga team Alindog ko, kasi gising pa sila eh. Okay, tingnan natin. So mag-comment kayo, i-share nyo, please follow ang ating Facebook page. Nakapag-live na ako finally sa Boldyakan ngayon. Alam nyo naman ako, tinatarget talagang Alindog ko. So live tayo sa Boldyakan, but please follow the Maharlika Network, Maharlika Travel and News na Facebook page, and I have Maharlika Travel Network na YouTube channel. Bago yan more on travels lang lahat doon. Okay, wait a minute. Okay, here we go. Team Alindog. Okay. Si Edwin Amora ay hanggang ngayon, si Mal na Reyna ay nag-e-enjoy sila sa doon sa event. Okay? Event. Uy, where is that? Event sa Las Vegas, Nevada. Okay, here we go. Wala nang Alindog ko. Okay, here. Okay, now what? Diba? So, yun. So, para ito, may mga nagsasabi kasi na, ano ba naman yung $1? Sabi nga ng Rodrigo Roa Duterte.com, diba? Wala silang representante na inuutusan, wala silang grupo o kahit sino na mangikil sa pangalan ng gamit ang pangalan ni Pangulong Duterte. Hindi pa ba maliwanag yun? Kung 50 centimos man yan o piso man yan, sabi nga nila, ang pagnanakaw ng piso at pagnanakaw ng 1 milyon ay parehong pagnanakaw. So hindi nyo pwedeng idepensa yun. Kasi katulad na lang, di ba? Katulad na lang dun sa event ng birthday ni PRRD. Sige, may mga bulaklak. Okay? Ngayon ang question, ilan yung pinamiling bulaklak, ilan yung nanakaw nila? Ilan yung nangupit, di ba? Ilan yung nakupit? Kasi according to my Team Alindog, I hope makaakyat na yung mga Team Alindog natin dahil sila talaga yung mga nakafocus dyan sa mga halpot. Okay, wait. Sila talaga dyan. Sila yung updated dyan. Okay. Let's go. Okay, yeah. Right. Yeah, sila talaga ang nakaano dyan. Ang iniiwasan kasi ng mga Duterte, yung talagang magamit yung pangalan nila. Sabi ni Faye Salvador, hi Langga, watching from UK, kapal ng alpots, bakit naman sila gagamitin pa ang name ni PRRD? Di ba nila gets ang disclaimer? Ayun, sana mawakasan na yung pangloloko ng mga team alpotera na ito. Kasi ginagamit talaga, noon pa sila ganyan. Di ba? Noon pa, ang dami talagang nagkapera, daming yumaman sa pangalan ni PRRD. Yun na sa pagsusolicit pa lang, campaign pa lang, iba nagsusolicit ng campaign. Ang Alpot ngayon, ang balita ko, mukhang naaagnas na daw yung Kipay sa kakabika sa pagsusolicit ng pera sa mga Masyonda Bells. Diba? So, yun, mag-ingat kayo kasi ang problema kasi, mga kababayan, nabudol na nga tayo ng bangag. Tapos bubudulin pa yung mga OFW. Alam mo kasi ang target na kayo talaga. Kayong mga OFW, not only of the mga Filipino abroad, kasi nga naman yung $1, sisiw lang yan sa inyo eh. Di ba? $1, €1. Ano ba naman yan? Barya lang yan. Parang iisipin mo, gumagastos nga ako ng $5 ng Starbucks or something. Ano ba naman yung $1 para kay Digong? Kaso sabi nga ng pamilya, hindi nila inaalam ang sino mang grupo, ang sino mang tao, ang sino walang partner. Para maningil, so whether piso man yan, ₱2, yun na pangloloko yan. Alright? Sabi ni Charlene Yab, to my surprise, bakit 2 area ang birthday celebration sa The Hague? Sadly, yung iba, tuloy-tuloy pa rin. Mabait lang talaga mga Duterte. May shared post si Robin, sabi ni Eloisa. Okay, anong sabi? But anyway, sige. Well,
talk about that. Bakit dalawa ang celebration sa dahig? Obviously, merong faction. Okay? Merong ayaw magkaroon ng pagkakaisa. At wala nang iba kundi yung Team Alpot. Yung mga nanghingi, mga nangikil sa inyo ng pambili ng bulaklak. Okay? Na walang proper documentation at nag-uumapaw, according to my Team Alindog, ang kanilang GCash gamit ang emotional appeal, kaluluoy man si PRRD, bigyan ng bulaklak. Then later on, ang mga bulaklak, ang kanilang depensa dyan, ay kasi hindi naman namin pwedeng iwan doon sa kalsada. Kaya inuwi nila. Win-win sila doon. Win-win. Nangolekta sa mga Pilipino abroad, hindi binili lahat yung pera, then pinakita doon, syempre, pinakita sa video, na oh, wow, ang ganda nga naman tignan pag may bulaklak, di ba? Ang ganda kahit naman yung sa ano yun? Doon sa kabilang group, di ba? Sa Mali Veld, okay? May mga bulaklak din sila. So, ang ibig sabihin nun, mga kababayan, inuwi nila yun. Ang nakarating nga sa atin, nag-aagawan pa sila sa pag-uwi ng bulaklak. Di ba? Niloloko kayo. Although maganda yung optics, na ang ganda-ganda ng mga bulaklak, pero nakalimutan ninyo yung pangloloko. Okay? Yung pangloloko sa inyo, piso man yan, 2 piso man yan, again, dun kayo sa statement, kapag may nangikil sa inyo, gamit ang pangalan ni PRRD, for PRRD, ganyan-ganyan, balikan nyo lang yung disclaimer. Ayan, no? Balikan nyo lang yan palangga, ang disclaimer ng rodrigo.roa.duterte.com. Kung marunong kayo magbasa, magdadalawang isip kayo. Teka muna, nag-release mismo sa official page nila ng magkakapatid, nirelease nila yan. Kung sang-ayon sila sa pangingikil at pagbibenta ng mga librong yan, hindi sila nag-release ng ganyan. Kasi ang nakalagay doon, salamat PRRD, kung natutuwa sila doon, dapat nakalagay dyan, please support, okay? Please support, tawag dyan, salamat PRRD, or ano yung mga march na ganyan. Dapat iniligay nila yan. Yan po ay, maniwala kayo, 1,000,000%. Okay? Yan ay sampal sa kanila. Alam ko na darating, na maglalabas ng website yang Pamilyang Duterte. But syempre, hindi ko naman sila pwede pangunahan. Ano ako, bida-bida? Hindi naman ako si Jollibee, bida ang saya, di ba? Hindi tayo pwedeng manguna, ina-analyze lang natin yung mga pangyayari. Alright? Miss Marlica, ang FB mo hindi nakasend ng stars. Hindi ako makikita sa FB ko, sa Boljak TV, kasi nga ayaw ako pagkakitain ng mga bangag. Sabi ni Dodo Partosa. Kaya nga hindi nga tayo, 'di ba? Ano tawag dito? Ang ginagawa ng mga bangag, ayaw nilang magkapera ko. Kaya nga ako kinakasuhan kasi gusto nilang mahirapan ako. So, yes. Kasi lagi nila ako nire-report. 2 page natin, 'di ba, napatumba. So, hindi tayo kumikita dyan sa ating Boljak TV. Sa ibang page, kumikita pa 5-5 pa 5 piso. 'Di ba? Pero hindi naman yan. Don't worry, it's okay. Hindi naman yan ang ating kinabubuhay. So, ang purpose natin dito ay para gisingin kayong lahat. And now, okay, I will answer that. Okay? Ano sabi nito? Okay. Sabi ni Carino sa 88, Ma'am, may tanong ako, bakit hindi nagpunta si Kung Pulong sa event ng DDS Maisog Europe sa Mali Veld? Okay. So, teka. Pahamak talaga yung Team Alpot, sabi ni Carmana. Okay, sagutin natin yun. Tagalin na kita dyan palangga. Okay? Sa tingin nyo, bakit? Hindi ko alam. Okay? Siyempre, hindi ko masasagot yan. Okay, pero gusto kong ibigay yung aking assessment. Honest assessment. Yes, may nag-send, ang daming nag-message talaga sa akin. Miss Maharlika, bakit hindi pumunta si Pulong Duterte sa Mali Veld? Bakit doon lang daw sa Duterte Street? Okay? Ato, honest to goodness answer, may faction po ang mga dahig. May nag-aaway, may nagbabati. Okay? Balita ko, yung dating kasama ni Chipmunk, nandoon sa event nila Spokesari. Okay? At nabalitaan ko na nag-sorry siya. Hindi natin babanggitin yung nang sumira kay PRD, kay Spokesari. Okay, good na yon. Nag-sorry siya, na-realize na yung kanyang pagkakamali. That's good.
Pero gusto kong ipaalam sa inyo, talagang sinubukan ng mga team nila Ben Repol, ng mga DDS Maisog, yung mga matagal na, 2015 pa lang, na pagkaisahin. Okay? Ayaw talaga ng Team Alpot. Kasi feeling nila, they're like, they're magaling, marami silang followers, mas ma-overpower nila. Nakikipag-contest talaga sila. Nakikipag-contest sila through solicitation, pabulaklak ni, para kay PRRD, ganyan-ganyan. So, ayaw talaga. Ako, wala naman akong problema sa pagsama-sama. Kasi sabi ko nga, hanggang sa kaduluduluhan ng laban natin, hindi tayo pwedeng maging 100% nagkakasundo. Kasi, iba-ibang mga issue, minsan ayaw nyo, the way I talk about it, o hindi kayo sang-ayon, ganun talaga. Di ba? Freedom of speech yan. Freedom of expression. Okay? Pero iisa lang ang layunin natin. Ako, sigurado ako na ang layunin ko ay para sa inyo. Kasi even before PRRD, di ba? Ako'y bangag na bangag pa. Alam nyo yan. Hindi ako magsasalita laban sa mga bangag kung pera-pera ako. Nakita nyo naman. Saan ka makakita ng isang vlogger na imbitado sa inauguration ng isang presidente? At walang ibang nag-imbita kundi ang First Lady at ang presidente mismo. Nabangag. Sino ang makakapagkaroon? Bihira yung mga ganang opportunity, di ba? Yung iba dyan, siguro naglulupasay na. Di ba? Na sobrang gagamitin na nila kahit na si Lisa Tanas ay magnakaw, hindi ka magsasalita. Kasi nga, nakadikit na ako sa presidente, nakadikit na kay Lisa Tanas. Nakita nyo, talaga naman si Lisa Tanas ang dumikit sa akin nung hindi pa sila, wala pa sila sa power ng mga bangag. Di ba? Kasi, syempre, nakikinabang sila sa boses ko. Dahil akala natin para sila sa taong bayan. So, ba't ganun pa man? But I chose to speak up for the truth. I chose to fight for you. Diba? Kaya nga, di ba, binato ako. Dati, ang sabi sa akin, tinanggap ko lahat. Nung ako supporter nila, yung mga dilawan, bayaran ni Marcos. Sinusuportaran ko murderer, lahat na. Kung mayroon 400 million na ganito-ganyan na pera, di ba, ganun yung mga binabato sa amin. Sinalo ko lahat nun, pero ni piso, ni isang sentimo kahit sa event namin dito kay Bangag, wala akong hiningi sa mga putang inang mga Marcos na yan. Dahil gusto kong patunayan na ang tulong namin ay bayanihan galing dito. It's the same thing with PRRD noong 2015, nung tumakbo siya. Kami dito sa Los Angeles, ang nangunguna, shoutout kay Ray. Okay, Palangga, I know you're watching, Palangga. Enjoy and yung sweetie pie mo. Okay? So, kami yun. Wala kaming hinihinging pera. Okay? Sa kahit kaninong politiko kasi genuine yun eh. Gusto namin bayan yan para ipakita na, well, syempre, mga taga-Amerika, mayayabang din yan, di ba? I mean, siguro kami lang na hindi namin kailangan manghingi. Pero ang punto de vista ko, kung pera-pera lang, si Marlica, Diyos ko po, sabi ko, baka bagman o bag lady na ako ni Satanas. Okay, so balik tayo dito sa Team Alpot and they're not really Team Alindog, Ayoko naman tawagin na Team Alindog yung kila Ben kasi bago pa ako, Diyos ko, meron na silang team talaga. They are the original DDS Maisog. So sa mga nagtatanong, si Charlene, I think Charlene, ikaw yung nagtanong, So bakit dalawa? Gusto nila doon sila sa Duterte Street, 'di ba? Dahil sila bidabidahan, sila daw ang kumuha ng permit, ganyan. May ganun talaga. Tapos itong mga taga Paris, Switzerland, Croatia, Austria, Prague, Germany, Luxembourg, 'di ba? Doon sila sa Malieveld. Okay? At napaka-successful ng event nila. Kung ganda ng sound system, lahat 'yon bayani yan. Si Spokes Harry Roque, bago pa yan pumunta ng dahig, nag-uusap kami na Marlica, magluluto kami 800 for 800, pero more than sila 800. Akala nga namin konti lang ang pupunta. Umabot sila ng libo-libo. I think estimately 3,000 people. 'Di ba? Ang dumating, ang dami, parang almost halos kahahawig noong March 23, 2025 nung nandoon kami. Now the question is, bakit daw bakit daw hindi pumunta si Congressman Pulong Duterte? Siyempre, hindi ko naman masasagot yan kasi, unang-una, hindi naman kami close. Alright? At wala din naman akong contact sa kanya. At hindi naman talaga ako feeling close. Wala tayong ganon.
Okay, let's give him the benefit of the doubt. Okay? Ito yung sabi ni Binky, bakit hindi pumunta si Kung Pulong sa Maisog Rally? Actually, para sa akin, hindi maganda yung imahe. Okay? Okay, sabi ko nga, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Kasi hindi ko naman alam kung hanggang anong oras siya doon sa kabila. Anong oras ba siya doon? Anong oras siya pumunta? 'Di ba? Anong oras siya pumunta doon sa kabilang event? So yun yung question, which is hindi ko naman nasubaybayan. May mga nagsisend lang sa akin na, kasi ma'am, ganito, nag-travel pa kami, galing kami ng ganito, kami ng ganyan, nakakadismaya naman po, di ba? Yung iba, sabi gano'n, hindi man lang na-appreciate yung kanilang mga travel. Sabi ko naman, Palangga, we don't know kung ano yung reason. Baka mamaya may emergency pala siya. Di ba? Masama pala yung pakiramdam niya. You know, baka ganun. So, anyway, successful naman yung event niyo, yun ang pinaka-importante. Or, hindi natin alam na limited yung time niya. Kasi, you know, congressman pa rin siya. Pero kahapon is what? Saturday. Diba? Maaaring busy siya, hindi natin alam. Hindi ko kasi talaga masasagot yun kung ano yung reason bakit hindi siya pumunta. But I can only comment. Okay? Mag-a-assess lang tayo. At saka hindi ko rin kasi alam talaga, anong oras, mayroon ba makapagsabi, anong oras siya pumunta doon sa event ng mga alpot at anong oras siya umalis. Ano yung reason kung bakit hindi siya pumunta sa event ng ng ibang what do you call it? Ng ibang, yun nga, yung group na kung saan pumunta din si PRRD, si Smoke Sari Roque. Ang punto de vista dito, okay? Ano to? Okay, talaga. Alright, ganito, mga palangga, natawa lang ako dun sa comment. Alright? Sandali lang. Okay. So, let's give Congressman Pulong Duterte the benefit of the doubt. Here, teka lang, may nahanap lang ako. Okay. Alright. Oh, what's this? Digital forensics. Digital forensics vendor. Okay. Digital forensics. Iba pala ito, mga eksena na to. Okay, mga kababayan, sa tingin nyo, 3 hours daw siya doon. Okay, you know, hindi ako plastic na tao. Ayoko mag-emote dito na, okay, 3 hours siya. Kung ako siya, kung wala naman akong lakad, kasi for sure aware siya sa nangyayari, na may factions talaga. Ganun ang politika eh. Kahit naman sa panahon ni PRRD, may mga nag-aaway-away. Hi, June! June, pumunta ba kayo? The June Digamon Show. May mga bagay kasi dito na I cannot disclose everything, okay, sa mga buhay-buhay natin. Okay, here's my take. 3 hours ba siya pumunta? Alright? Kasi marami talaga nagpapapicture. Pero kasi kung ako siya, pupunta ako doon. Why? Mga kababayan, as a leader or anak ng isang magaling na leader, ikaw yung ipapakita mo eh. Ipapakita mo sa tao, kahit nag-aaway yung mga, parang like kung sinasabi yan na, kung mga nag-aaway yung mga anak mo, okay? Ikaw yung magtitimon, tama ba? Ikaw yung magtitipon-tipon sa kanila. Iba-brush off mo lahat. Sabi kunyari, may eksena dito, may eksena yung alpot, may eksena yung chipmunk, tapos dito may eksena. Okay? Pwede siya pumunta doon saglit, nagpakita siya, ano ba naman yung 5 minutes o 5 minutes na salita, mahaba na yun actually. Diba? Masaba na. Pero nga, na nagsalita siya doon, thank you so much, na-appreciate. Kasi nga yung mga tao, nag-expect na makita siya kasi nandoon siya. You know what I mean? Nandoon siya eh. So parang ang sa akin, mga kababayan, alam nila yan na may mga eksena talagang mga ganyan. So siguro kung ako sa kanya nun, kahit 5 minutes lang ako, 10 minutes ako, ipapakita ko lang yung gratitude and appreciation ko sa mga tao. Kesi hodang, ano man ang pinanggagalingan nila. Pero again, let's give him the benefit of the doubt kasi hindi nga natin alam, mamaya sumakit pala yung ngipin, sumakit pala yung ulo. 'Di ba?
Ano nangyari sa kanya? Hindi natin alam. Mamaya may meeting pala siya na hindi rin natin alam. Yun lang yung sa akin. But, kung meron siyang time, sana kung 3 hours siya nagstay doon, dapat, at least man lang, sige, dahil kung yun ang gusto niya, may favoritism siya, hindi natin alam, 2.5 hours doon, then magpagbigay siya ng, sige na lang, 2.5 and 45 minutes. 2.5 and 45 minutes. 2 hours and 45 minutes doon sa Duterte Street, tapos 15 minutes doon sa kabila. Magpakita lang siya saglit, kahit na wala nang mga one by one na picture. Isang group chat lang, o mga kababayan, pasensya na po kayo kasi masakit yung ulo ko, puyat ako, may ganito, may ganyan, may hahabulin po ako, may meeting ako, pwede ba, saglit ako, sige, pagbigyan ko yung mga picture, tapos isang group lang tayo. Diba? That would be nice sana, diba? Diba? Yun lang yung sa akin. But, sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam kung ano yung reason behind. Kasi yun yung tanong kanina. Diba? Sino ba nagtanong nung kanina, Palangga? Tapos sabi ni Charlene, okay lang yun kung hindi pumunta si Kong Pulong at super successful naman ang DDS Maisog Europe. Exactly. Okay? Actually, lahat talaga nag-enjoy, sobrang saya. Kung ako doon, actually, kung nandoon ako, talagang sasayaw lang ako ng sasayaw. Kasi kami naman sa event naman namin na pinupuntahan, wala naman yung mga Duterte siblings, pero naging successful. Nung pumunta kami sa Europe, sa Austria, nung Feb ba yun? Feb 21 naming event, doon sa Croatia, masaya naman. Ang importante, okay, para sa akin, ang importante, lahat tayo na nagmamahal sa bayan at nagmamahal dito sa pamilyang Duterte, lalo na kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara. Kasi ang purpose kasi ng mga tao doon, it's really because love nila si PRRD. Kasi nakita nila yung ginawa ni PRRD. At nakita natin yung ginawa ni Inday Sara. Kaya yung mga tao doon, talagang nagpupunta doon sa mag-ama, di ba? Talaga, well, kasama na yung buong pamilya. Pero yun na nga, kung ako lang naman yun, wishful thinking ko lang naman yun. Kung may 3 hours siyang time doon, nag-spend ako ng kahit 5 minutes na lang. Okay? Kahit 5 minutes na lang, just to show the gratitude and appreciation dun sa mga taong nag-travel. Although wala naman siyang obligasyon. Di ba? You have to be fair. Wala naman siyang obligasyon na pumunta doon. Di ba? Wala namang obligasyon ng mga pamilyang Duterte na pumunta doon eh. Wala naman sila kasi voluntary naman na event yun na gusto natin. So whether pumunta siya o hindi, tuloy ang saya. Tuloy ang ligaya. Nawala ako sa FB? No, nandiyan pa rin ako. Dance. Tapos ito, tulad nitong nagsalita itong ating alagad doon ng Alpot. Dapat daw question natin, bakit ko daw question si Pulong? Boba ka. 'Di ba? Ang nagtanong, follower. Okay? Ngayon, sasagutin natin yan. Alright, in-invite nyo ba? Yes, in-invite po siya. Para sa kalaman, in-invite siya. Ang pagkakaalam ko pa, pinuntahan pa ni Ben Ripol doon sa Duterte Street. But I don't know what's going on. Kaya nga sabi ko, baka masama pakiramdam, baka may sakit. 'Di ba? Baka may meeting. Okay? So, yun. So, yung division na yan, hindi talaga mawawala yan. Kahit sa pag-upo ni Inday Sara, magkakaroon talaga ng division. Anyway, kaya lang naman kayo pumunta doon para kay Pangulong Duterte para ipakita ang kanyang ang inyong pagmamahal. That's it. 'Di ba? Ang importante, nag-enjoy kayo sa pansit. Na ipakita natin yung mga cakes, yung inyong pagtutulong-tulong, yung mga sayawan ninyo. Oh my God, yun ang pinakamasaya. 'Di ba? Yun ang pinakamasaya talaga. Kaya hindi pwedeng pigilan nyo, yung mga Alpot na dito, hindi mo pwedeng pigilan yung mga tao magtanong. Kasi nagtatanong sa akin, Miss Marley, kaganda, sabi ko, wala naman akong even na ako ay may direct contact, I'm not, hindi mo naman kasi pwedeng utusan yung tao kung ano yung nararamdaman niya, baka nga may sakit or whatever. Okay, sabi ni Crystal Sapphire, siya kasi ang kinatawan ni PRD, pero okay lang yan. Hindi naman si Pulong ang sinusuportahan, kundi si Tatay Digong. Exactly. Ang importante, successful yung event nila, Attorney Harry Roque, at then, happy 81st birthday, Tatay Digong. Exactly. Hindi naman kayo pumunta doon para kay Pulong eh. Hindi naman yung birthday, di ba? Pumunta kayo doon para kay PRRD. So, ang importante, nagsaya kayo, nagsayawan kayo, yun. Nasagot ko na yung tanong. Ano pa yung mga katanungan nyo? Sunny West, basta
basa-basa lang ako, hindi active sa bardagulan. Sa mga alpot, kailangan ng pahinga. O sige, pahinga ka muna dyan. Okay, sabi ni Yuki, so kung invited pala siya at di siya pumunta, may pinili talaga siyang puntahan. Alam niya may event both side, mga supporters si Tatay Dio, kahit man lang, well, yun na nga palangga. Hindi ko alam, I cannot really answer that question na bakit hindi siya pumunta kahit may invitation siya. Sabi ko nga, baka may meeting, baka may sakit lang. O yun. Baka sumama pa karamag kasi ang daming tao, di ba? Okay? Naka-block daw yung tilon mo. Are you kidding me? Ako? Tingnan natin. Paano ako naka-block? Okay lang naman ang tilon ko ah. Nawala ba ako? Ba't nawala daw ako sa ano? Oh, hindi. Buhay na buhay pa rin ako. Nandoon naman si Spokesari. Okay na yun, sabi ni Anna Sates. Yes, hindi. Ang importante actually, doon yung mga tao na nagsama-sama kayo. Di ba? Actually, nagpasalamat naman si Inday Sara, di ba? Nagpasalamat naman si Inday Sara sa lahat ng buong mundo. Masaya. Kasi hindi naman tayo lahat ma-accommodate ni Inday. Nakita nyo naman. Alam mo, ako wala akong masasabi kay Inday Sara. Nakita ko siya sa Australia. Sino ang mga nasa Australia nung pumunta ako doon? My God. Kaya lalo kong minahal yung ating future president. You know why? Nakita ko siya na tinapos niya lahat, ilang daan yun sa Australia. Maybe, not daan, libo yun. Nakita nyo? Tinapos niya isa-isa magpa-picture. Lahat ng tao. Kaya nakita ko talaga si Inday ng bonggang-bongga doon. Kaya, anyway, you're supporting PRRD and the presidency of Inday Sara. So, tuloy-tuloy lang natin yung ating support, right, Ella? Super successful naman po ang Mali-Veld. Okay? No need for a pulong appearance, sabi ni Ella. Pumunta ka ba doon, Ella? Okay, sabi ni Jen, baka hindi na kinaya ni Kong Pulong ang schedule niya. Ayun na nga sinasabi ko eh. Kaya hindi natin alam, we can only speculate. Okay? Pero yung nagsasabi na hindi naman imbitahan, that's bullshit. Inimbitahan po. Okay? Lahat ng pwedeng imbitahan, inimbitahan. Ako nga imbitado eh. Kaso lang, hindi ako makapunta dahil alam mo na, maraming tayo, hindi naman tayo lagi na lang lagi na lang pa-travel, kailan din maghanap buhay. Alright? Maayong gabi pa lang, kagigising ko lang, sabi ni Shishang. Okay? Sabi ni Yuki Duterte ka ba? Kaya sa mga anak ano daw? Kaya sa mga anak ni Tatay Digong, bet ko si Kitty, VP Sara at Baste kaysa kay Pulong. Kasi marunong umarap sa tao, sabi niyo. Lahat naman sila umarap sa tao. In fairness naman, the point here, ando doon tayo at suporta na nagmamahal sa ating former president, PRRD, yun ang importante sa lahat. Yes, yun yung importante. At ngayon, ang importante, yung hinaharap ni Inday Sara. Okay? Actually, paulit-ulit natin pag-uusapan yung hinaharap ni Inday Sara. Kasi sabi ko nga, isa yan sa in-expose ko na talagang kung pwede nilang gurgurin si Inday, gugurgurin nila. Nakaporma na si Remulla, yung impeachment na yan kay Inday Sara. Ang nakakabahala, sa totoo lang, ang nakakabahala na dapat nating pagtuunan ng pansin, di ba? Compare sa mga petty things, di ba? Ay actually, tayo we can talk petty things kasi hindi naman tayo politiko eh, di ba? Ay yung paano natin, paano may isyuhan ng restraining order, although thank you kay Atty. Torion, ng Supreme Court, yung mga julul, yung mga maleta gang, and also, ano tawag dito? Ano kaya ang mangyayari sa Senate? Kasi, let's say for example, worst case scenario, pag na-impeach sila si Inday Sara, dahil ang mga maleta nila, talagang gumagana ng bonggang-bongga, pwede talaga nila ipa-disqualified si Inday Sara. Yan talaga yung purpose, yung mission nila, mga kababayan. Okay? Posible talagang ipapadisqualify nila si Inday Sara para hindi na siya makatakbo. Dahil wala nga silang ibang pambato kay Inday Sara. Although once na na-impeach siya, according to Spokesari Roque, tama ba spokes ang pagkaalala ko, hindi naman siya automatic na ma-disqualify para tumakbo sa 2028. But knowing the bangags, they will do something para ma-disqualified etong si Inday Sara para hindi na nga makatakbo. Okay? Or pwede nilang sabihin dyan, i-impeach sila, then
perpetual disqualification. Ano yung gagamitin nila? Siyempre, yung mga kasinungaling plunder, kung ano ang mga pagnanakaw, flood control, confidential fund, yan ang gagawin nila, mga kababayan. So, hindi, actually, ang laban na, kaya dapat mamagorgor na si Bangag, di ba? Mamatay na yung hayop na yan. By the way, kawawa naman si ES Medaldea doon sa speech, nung panahon, doon na nag-speech siya, nang nag-birthday si PRRD, parang gumanon siya. At ang operation niya yata is tomorrow. I hope, sir, safe lang po kayo. Ako naman, alam mo, na-meet ko yan, si ES Medaldea, nung March 23, 2025, naka-wheelchair siya. Doon sa Malibel, naka-wheelchair siya. Tapos, nagkaway lang ako. Kasi, mga lawyer si Perdi, hindi kasi ako, ang personalidad ko kasi, hindi dahil sa, mga politiko yan, ayoko kasing na, ay sir, yung magaganon-ganon ako. Kasi, malay ko, hindi pala ako bet. Kasi, yung level kasi ng vlog ko is kakaiba. Nagbumura ko, nirarayray ko ang mga dapat, binobolja ko ang mga dapat bolja, nirarayray ko silang lahat na, lahat ng pwede kong rayrayin mga putang ina, di ba? Nakita mo, kahit na mga lawyers or mga nasa likod ni PRRD, kung kailangan kong magsalita, nagsasalita ako kasi independent ako, hindi naman ako bayad ni PRRD. Hindi na ako bayad ni Inday Sara o kanino man. So pag meron ako nakita na sa tingin ko ay mali, I will speak up. Pero yun nga, nung nakita ko si ES, I don't know him, personally, walang whatever. So nakaupo ako doon, nakasalampak ko sa lupa. Nakita niyo yun, pinost ko yata yung picture ko. Gumanon siya sa akin. I mean, na-smile siya. Sabi ko, okay. I think okay lang ako sa kanya. So kumaway ako. Pinicturean niya ako actually Pinicturean niya ako na nakasalampak ako doon. Sayang hindi ko na ready yung picture. Siguro bukas pakita ko sa inyo. Sinad niya kay Doc Lorraine Badoy. Sis, sinad sa akin ni ES. So tuwang-tuwa ako. Tapos yung itsura ko doon para akong kawawa, hindi naman kawawa, nakabongga-bonggang outfit natin doon. Basta nakasalampak ako sa lupa. Nabasa pa nga yung pet ko doon, di ko lang sinabi kasi lupa yun eh. I don't care. Ganun talaga ako, salampak ko ng salampak. Sabi nga ni Palangga ko, talaga salampak ka ng salampak dyan sa lupa. Ayaan mo na. Okay, naka-black naman ako noon. Black skirt and may konting white. So I don't care. Wala naman akong pakialam. So, but I'm praying for you, ES, na sana po ay malagpasan nyo sa family niya, malagpasan yung nangyari. Sabi ko nga, hindi pa si Bangag, di ba? Alam mo yon, yung mga taong wala namang ginawang kababuyan katulad ni ES, di ba? Yun pa yung minsan na nahihirapan. But let's pray for his soonest recovery. Sabi ni Jenjen, Madam, si Dean Chase din nababahala ako sa pananahimik niya. Yun na nga palang kahit din naman ako nababahala sa mga nagtatanong kay Dean, wala pa pong message sa akin. Yung Team Alindog yata hindi available. So I've been, nagdadadakdak na tayo dito ng 68 years. Wala pa rin sila. May mga katanungan ba kayo? Can you comment? Ano to? Oh, okay. Meron tayong pag-uusapan. Okay. Etong si De Lima, mga kababayan, nagsalita. Sabi niya, hinaras, tinrol, at tinawag na pokpok. Mga pag-aatake sa kababayan sa politika, nagpapahina sa demokrasya. Okay, sa babala ni De Lima. So yung pagtatawag sa mga kabaihan ng pokpok, nakakapagpahina daw sa demokrasya, kaya nagbabala si De Lima. Basahin ko lang tong article na to. Maaaring nakikita ang presensya ng kababaihan sa politika sa Pilipinas, ngunit patuloy silang nakararanas ng mga pag-aatake at pagtatangkang patahimikin sa isang kulturang nananatiling malalim na patriarchal at lubhang maskulino. Ayon kay Lilayla Hitad de Lima. Okay, sa isang pagsasalita sa panel na Democratic Resilience at Risk Violence Against Women in Politics, okay, sinabi ni de Lima na ang mga aksyong nagtulak sa kababaihan palabas ng politika ay naging dahilan upang maging matigas at hindi flexible ang demokrasya. Alright, sabi niya, it loses the capacity to adapt, to withstand shocks, to recover legitimacy. Participation shrinks, public discourse narrow, and institutions feel as credible because fewer citizens see themselves protected within them. Kinwestiyon din niya ang kanyang karanasan, kinwestiyon niya ang kanyang karanasan sa pagharap sa mga pag-aatake sa kanyang personal na buhay matapos niyang
imbestigahan ang mga paggurgors na naganap sa panahon ng pamumuno ni Pangulong Duterte. Okay, hindi natin ito tapusin. Okay, Dilima, ito lang yan. Dilima, ano? Ano itatawag namin sa'yo, Anghel? Di ba? Nakakapaghina ba ng demokrasya? Kung tatawagin kang, ano ba yon? Actually, dapat kasuhan ka yung pangaagaw ng asawa ng may asawa. Di ba? Na umamin ka na iniyop-yop mo ang buto sa imo driver, yung chop-chop mo, di ba? Pumatol ka kasi frailties of a woman. Umamin ka, ano tawag namin sa'yo? Virgin Mary? Di ba? Ako hindi kita, tawag ko ba siya pok-pok? Hindi naman, basta yung sinabi ko lang, nag-chop-chop ka lang. Nag-chop-chop ka lang, Day. Anong itawag namin sa'yo? Virgin, ano pa ba? Holy, anghel, di ba? Kung ano yung ginagawa mo kasi, na pag-amin mo, na ang driver mo na may asawa, paano ka naman hindi tatawagin? Kung ikaw ay umamin mismo na pinatulan mo yung driver mo na may asawa, na kirigkigon ang kanyang burubuto. Di ba? Kirigkigon ang iyang burubuto. I love that. Kirigkigon. Alam mo yung kirigkig, parang galis. Di ba? Ang kanyang burubuto. Okay, para hindi tayo ma-disqualify dito. Ala ka naman. My God, public servant siya. Bawal yun, sabi ni Gina. Yes. So yan, Dilima, ginamit mo ang kapangyarihan ng Department of Justice, ginamit mo ang sweld, ang pera ng bayan, kasi ang nagbabayad sa driver mo ay pera ng bayan during the time. Sabi ni Roland, Immaculate Conception. Di ba? Pera ng bayan, tapos meron kayong benzene. Di ba? Inamin mo naman yan eh. Hindi naman, di ba? Immaculada, sabi daw ni Ka Eric. Immoral, di ba? Tama ba? Paano mo igagalang ang isang babae? Hindi ka nga mukhang babae. Di ba? Mukhang hindi ka nga tao. Imagine mo si Dilima, kadiri talaga na may imagine si Dilima, ano yung itsura niya. Okay? Sabi ni Mosang Norte, siya ang matandang version ni Magdalena. Banana Q na lang daw ang tawag sa kanya, sabi ni Joey. Alright? Sabi ni Joey B, 9057, Holy Immaculate Chup Chup. Sabi ni Charlene, Holy Immaculate Chup Chup. Diba? Puro buto. Sabi ni Romantic, ngayon yung puro buto, puro karigkigon. Alright? Alright. Paano yung nilupok-pok na saba? Okay? At sabi ni Katrina, ano pa? Namit daw ang burubuto ni Jonel, daw nilupak kanamit. Daw nilupak yun. Alright, mas matangkad lang daw yung konti kay ang mahal at mura. Sino? Si Dilima. Alright, watching from the land, down under. Hello lang si Cynthia Mabasa. Ay pala nga, nagkita ba tayo dyan? Sa Australia? Nako, gusto ko bumalik dyan ha. Marami tayong mga dapat dyan, celebrate. Okay? Holy Sabakon Libog, sabi ni Dance Scorpion. O, pwede rin. Anyway, grabe, kaantay ko sa Team Alindog, di ba? Tingnan natin, baka nag-message ng Team Alindog. Wala sila, walang nag-message. Feeling ko tulog ang mga hitad. Okay, tingnan natin to. Ang cute naman ni Spokes, Harry Roque. O, tingnan mo ang aking kaibigan, may nag-send, o. Ayan nating Spokes ng bayan. Ate Ana, thank you. Bike niya yan eh. Dadalhin niya sa... Iuwi niya. Ayan yung bike niya sa Netherlands. Pasahin natin yung comment. Alam mo? Ay, oh my God. Nasaya naman nila. At nairaos ng maluwalhati. Tema. Pauwi na sila. Ngayon. Ayan, yung mga pumunta. Pupunta sila sa Austria. Sino to? Ayan, panoorin natin. Teka, si Ben. Teka lang, hindi ko pa ito na-review. Ano ba ito? Baka may censored. Ito. Hindi na kung mag-microphone. Mas malaki pang... Anyway, post na lang natin to. So, enjoy na lang tayo. Okay, nag-enjoy na lang sila. So, pauwi na sila. Pauwi na sila ngayon, pabalik ng Austria. Ganun mag-sacrifice ang ating mga kababayan. Okay?
Ganon sila, pera nila, contribution nila, kanya-kanya talaga. Walang politiko, walang nagpupondo sa kanila, taliwas sa mga binabato lahat sa atin, tayo mga sumusuporta kay Pangulong Duterte, bayaran daw tayo ni Pangulong Duterte, ano-ano mga natatanggap kung ano mga bash-bashing na yan, pero hindi na tayo naapekto, my God. Okay? 11 years sa pakikipaglaban, maapektuhan ka ba sa kanilang mga kasinungalingan? Lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagbibinta ay sinalunan lahat ni Maharlika. So by that time, dapat matibay ka na. Hindi ka na aapekto sa mga ganyan. But yes, ang sexy doon si Spook, sorry, okay. Sabi ni Cynthia, ma'am, sa Perth po ako, sa hindi tayo nagkita sa Hague. Papiksa na kami sa Ilangga. Magkita tayo sa Australia. Ay, kaya lang ngayon, gera palangga eh. Di bali magkikita din tayo. Okay? Gawa tayo ng event dyan, sa Perth. Di ba? Mag-emote-emote tayo, di ba? Coffee with Maharlika. Lahat tayo. Ba, Maharlika and Friends. Pwede ko naman i-carry yung pangalan ko, di ba? Kasi syempre, 11 years naman tayo nakikipaglaban. Yung iba sa inyo, 2015, nakapalo na sa alintog ko. But ganun pa man, mga palangga, ang importante sa laban natin, kahit saan man kayo naroroon, pag nag-gather tayo, yung puso natin, kaya tayo nandyan, gumigising kayo katulad nila Spokes, nila Ben, nila Lot, Ate Ana, dyan sa Austria, lahat kayo dyan. Yung puso nyo, ginagawa nyo yan kasi gusto nyo. Kasi masaya kayo. Di ba? Ako, bakit ba ako nagtatyaga na mag-travel to see you? Kasi gusto ko makipag-party sa inyo. Spending my own money. Mga budget lang ang mga, yung budget ticket lang tayo. Last time, yung ticket ko, napakamura. Mga palangga, we paid like Los Angeles to Austria. Murang-mura lang ang aming mga tickets. So, murang-mura, kayang-kaya nyo yun. Murang-mura, kasama namin, naka-business class. Yung palangga ko, shout out, inaantay niya na ako ngayon, magkakapi kami. Ayan, nandiyan sa Starbucks. May 24 hours sa Starbucks dito.